Sige, iw. May pamuhilp na ka na ako, dari. Yan na! Gitawag ko ni Mama. Yan na, hain ka! Na ako sa room ni Kuya, Mama. Hala, si Kuya. Iyarang gibutang sayang bed ang panit sa mangga ay. Ha? Ew! Quiet at sa baas ni mo eh. Hala, Mama, oh. Mama, ang panit sa mga Sapak ikaw. Ay! Sapak ikaw eh. Ay, saba ba? Nagpapano mo ako bata. Ano yung sumbong mo dito, mama? Dirty kay kabe. Imo raman gibutang sa bed ni mo ang panit sa mangga. Ingnan ako na ilaboy. Ilapay. Dirty kid ka. Gitawag na ko ni Mama. Di na! Saba, Lulap. Sabadan ka. Di na! Na ako din sa kwarto ni Kuya Dior, Mama. Dali dire! Anong sa mukha mong kuya diha? Or makapalimpyo na diha? Come here! Yes, Mama. Kuya, excuse me. Kapuya, bayaw eh. Iwasan lang kong limpyo. Ano nga makadoon ako games? Mang. Adto ko. Sa'yo pa magkaayo? Kinahanglan ko mo sa'yo kay traffic kayo ron. Maliti ko. Nasa balita sa DYHPO, traffic ko ron kayo. Maribinandana nga akong agian padung sa trabaho. Manan, sa'yo ko mugikan kay malag ma-traffic. Di kay ko matens kay layo pa sa oras. Mao gid akong kabilibad nimo pang. Believe you kay ko anang imuhang work ethics ba? Sincero yung kay kasi imong trabaho. Mahadlo ka nga malate. Aho, mao mo sakto. Inoon, di man malikayan nga malita. Labi pag mapitas ilang ani, dito sa tindahan ani, lami mataman luto sa ani. Kabantay ka, takot mang buhok mo rin Amerikana. Inoon, ano magina? Di magina to, kontrolado ang tanan. Basta, di lang sa permi. Pero kutob sa mahimo, likayan gina ko nga malit. Ano ba, kanang kabantay ka ng time management? Mao na siya. Time management naman na. Kung naaga sa layo ka, masayo kang mugikan kung naaga sa layo. Sama na ko, medyo layo. Ako sa'yo ko mugikan, di ba? Sakto juga pang. Na sige, amping ka ha. Aw. Kamusta din ni amping mo? Ikanibalas mga bata, ha? O, syempre. Ako naturong po kaon aron makaligo na sa... Agay! Senior! Nga naman Rose Jor. Ako sang aton pang ha. Tara, ato na to. Agay! Dagang ulmigas, tilagot, katol, agay! Ang panit sa mangga, ulmigas. Tulabay bintana. Buang ka ha? Ikaw di ulmigas og bayo ha? Manggaha ka? Ipaak na nung ulmigas. Agay! Dior! Agay! Dior, ano ka? Jor, ano ka mo, Jor? Ano ka, oy? Man. Siwa man. Aparte man imong syagit. Guba gini mo na ay. Guba. Ano ka sige makapangout? Uy, hala. Kadaghang nanglatay mga hulmigas sa imong sinina, Jor. Tal. Tapang mapa. Dagan kayo ng gimo kulmigas ako pa. Bebe, dali, be. Hubua ka ni mo gisalab. Hubua. Mama, Papa, what happened to Kuya? Ay, Hay, ang sa gini bata, gipaak sa daghang hulmigas di na. Ha? Why? bebe, dali diri sa banyo, Dior. Kaligo aron ma-wash out ng mga hulmigas nga nasi mo lawas. Dali. Dali. Papa, look! Hala, kinuo ko. Dagang ants sa bed ni Kuya Jor! Naatod. Ew! Nga naman na. Ay, hala! I remember, Papa. Iya gibutang ni Kuya Jor ang panit sa mangga nga iyang gikaon. Unsa?
Sakit, ma. Naisakita na kay nasama naman na sa siyin ni mo kaut. Katal mo kay bi. Mo na resulta sa imong katapulan. Kahugawan. Katiyaw mo na. Gipasagdanan nimo ang imong higdaan. Gipasagdanan mo sa imong higdaan ang panit sa mangga. Hangtod nga gikatulga na lang nimo. Gitapan pa na nimong basura. Nabuntagan na lang. Sakto pa na. Di tanawa mang hulmigas o. Hashtag ka gihulmigas. Ay, sige. Di na ka sa sala. Katuon na ko itong imuhang kwarto. Ilisan to na ko biddings. Ay, paitag. Yun din bata Nawa na to ang kalat din siyang kwarto. Mga sinina, mga panaksan, platog baso, ang basura. Pero di ay, napaipanit sa manggad. Dini pa yun niya gibutang siyang higdaanan. Iyan ako nung gilabay, pero human na, uwahin na. Gilmigas sa siya. Ay, pusla mga nag-ilis ko biddings. Ako nila sa ding usbon ang arrangement sa ihang kwarto. Ibalhin ko niyang katre. Diyar! Yung gumagala-gala daw tuwing oras ng gabi. Itong lalaking to ha, maayos daw siyang manamit eh. Palakaibigan, parang hindi ka matatakot na kaibiganin siya. Pero ang totoo sa likod ng itsurang ito, ang lalaki, isa palang halimaw na gumagalaw sa katawang tao. Hindi siya nananakot gamit ang mga kakaibang armas. Hindi siya naninigaw. Hindi rin siya gagamit ng kahit anong puwersa. Tahimik lang ito. Paminsan, nag-aalok ng tulong. Ng inom-inom makakain. Ng kwentuhan. Minsan naalok yung kanya pa eh. Gusto mo bang magpahinga sa aking tirahan? Pero may kapalit pala ito. At ang kapalit ay isang bangungot na hindi na kailanman mabubura sa alaala ng halos 200 na naging biktima niya. Itong mga biktima niya, sinasabi na pinapainom sila hanggang sa hindi na nila madepensahan ang kanilang mga sarili. Kapag wala na silang malay, sa kanya aatakihin ang mga ito. At dahil sa kahayupang ito, marami ang naging bansag sa kanya at sa kasong pag-uusapan natin ngayong gabi. Kagaya na lamang ng mga the most prolific in British legal history dahil na rin siya ang may pinakamaraming naitalang biktima sa kasaysayan ng UK sa ganitong klase ng kaso. Tinatawag din siyang Britain's worst ng mainstream media kagaya ng BBC, The Guardian, at The Independent. Pero dahil sa pamamaraan niya ng pag-aabuso at pag-atake, tinatawag rin siya the monster hiding plain sight. Isang halimaw na nagbabalat kayo. Meron siyang pamamaraan na maingat at sistematiko. At sa loob ng halos 3 taon, wala ni isa ang nakahalatang may nangyayari na palang masama sa mismong gitna ng lungsod. Pero nang mabunyag ang katotohanan ito, gugulo ang buong mundo. Pag-uusapan siya at marami ang hindi magawang bigkasin ang pangalan niya dahil sa sobrang kilabot na ginawa niya sa mga ito. Sino nga ba ang misteryosong lalaki at paano siya nakaligtas sa batas ng matagal na panahon? Bago ko umpisahan ang kwentong ito, gusto ko na imagine ninyo itong misteryosong lalaki sa lahat ng mga description, lahat ng mga kalayuban, at lahat ng krimen na ginagawa niya. Sa later part ng kwentong ito, i-reveal namin ang kanyang itsura. At gusto ko na sabihin niyo sa akin, kaparehas ba ng imagination niyo yung itsura nitong misteryosong lalaki sa totoong buhay? Ang kwento natin ngayong gabi ay The Case
of Britain's worst ang mga pag-atake. Itong misteryosong lalaki, nakatira siya sa isang flat sa Central Manchester. Itong flat na ito, kumbaga yung parang naging base niya para sa mga bibiktimahin niya. Ang siste, tuwing gabi daw, nag-aabang ito sa mga nightclub, sa mga lalaki na papaalis na. Siyempre, mga lasing-lasing na itong mga to, madali na kausapin or lokohin. Tapos, pinasusunod niya papunta dun sa flat niya na sinabi kong base niya. Na napakalapit lang doon sa mga nightclub, no? Ang parang nagiging modus niya, ayon sa mga report, parang ino-offera niya ng, sabihin niya, syempre, iba-iba per tao, no? Tara, inom pa tayo. Or sabihin niya, halika, kunan na kita ng taxi. Lasing ka na. Or tapos, ito ha, meron siyang magic ingredient, no? Or weapon of choice. Yan, mas fitting na salita. Sa lahat ng mga pag-ataking ito, binibigyan niya ng inumin na may gamot. Sabihin na lang natin. Itong kanyang mga biktima. Sabi nila, ito raw ay tinatawag na GHB. Hinahalo niya doon sa mga inumin. Sinerch ko po, ano ba itong GHB na to? Ang GHB ay isa raw party drug na sinasabing nagbibigay ng pakiramdam ng euphoria, confidence, relaxation, at sociability. Tinatawag ito na liquid ecstasy o blue nitro. Tinitake daw ito sa paglunok, which is, I think yun yung pamamaraan niya, madalas dun sa mga pinaiinom niya, minsan daw ini-inject or sinusuksok sa may puwetan. So kaya niya ginagamit ito kasi ito raw yung mga epekto nitong GHB ha. May drowsiness, parang medyo aligaga ka, ganyan. May vomiting, mood swings. Pag naging seryoso raw, minsan nagkakaroon ng respiratory collapse na nagiging dahilan ng coma at paminsan kamatayan sa mga worst scenarios. No? Yan yung ginagamit niya. So mukhang matapang itong ginagamit niya ito at wala talagang kawala yung mga pinaiinom niya nito. Ang krimen. Eto na, dito na mangyayari ang lahat. So imagine ha, kumbaga parang na-set up niya na ang lahat. Naiiwi niya na ang paisa-isang mga lalaking ito. They were drugged. Ibig sabihin po na wala silang kapasidad na ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Vulnerable sila. At wala silang kakayanan na magbigay ng consent. Dito na sasalakay ang misteryosong lalaki. Meron po mga ulat na kapag unconscious na sila, ito proven to dun sa mga documents, ang ginagawa niya pa, binibidyuhan niya yung mga ginagawa niyang pagkahalay sa mga kalalakihan nito. Sa mga video na ito, makikita karamihan sa mga kalalakihan niyang binibiktima, ayon sa ibang mga kwento ng mga kapulisan na nabasa ko, no, humihilik-hilik pa daw. So mahimbing na mahimbing ang kanilang pagkakatulog. Madalas, hindi rin daw siya gumagamit ng proteksyon. Pasensya na po, pinipenetrate niya itong mga ito kapag ginagalaw na sila. However, kahit na ganito ang kanyang modus at sa dami ng biktima niya sa kwentong to, kinalaunan nung sinusuri na siya, negative siya sa kahit anong STD. Sa oras po na siya ay maaaresto. Spoiler alert, mamaya pag-usapan natin yan. Sabi ng mga kapulisan na karamihan ng mga biktima ng misteryosong lalaki ay mga straight or mga heterosexual at nagiging medyo mas fucked up pa itong kwentong tono. 3 lang sa mga ito ang hindi. I'm assuming gays din or LGBTQIA+. Sabi nila, eto para daw sa lalaking to, kasi kinukwento niya sa mga kaibigan niya lahat ng ginagawa niya. Proud na proud pa siya. Marami yan sa mga reports, eto ginawa ko sa ganyan. Parang sport daw sa kanya, no? Or parang isang challenge yung pagko-convert ng mga straight na lalaki sa ginagawa niya. Kung naiintindihan niyo yung sinasabi ko, ganun siya ka-fucked up. Pagkatapos niya gawin ang nakakadiring krimen, madalas daw ay kumukuha ito ng mga parang souvenir pa sa kanyang mga biktima. Sa internet, may mga makikita po tayo na may mga larawan para mga cellphone. Ikaw lang po, ninanakaw niya ba yan o talagang parang remembrance lang talaga. Bukod sa mga cellphone, sinasabi rin sa ibang mga report na kinukuhaan nito ng mga relo or iba pang mga keepsakes, siguro mga alahas, ganyan, para maalala niya itong mga ito. Ang mga biktima. Sino-sino itong mga nabiktima ng misteryosong lalaki? Bubuo rin natin ng mabilisan dahil 200 plus po ito Ayon sa ebidensyang nakalap
ng Greater Manchester Police noong mga panahon ng 2015 to 2017. Sinasabi, no, hindi siya masyadong accurate, no, may margin of error. 195 to 206 daw lahat ng kalalakihan na naging biktima niya. Bukod dito, sinasabi na maaaring marami pa yung hindi lang nagpapakilala, walang ebidensya, or maaaring takot magpakilala. We all know that when it comes to these cases, may shame po na magsumbong. Especially sa kalalakihan, di ba? What should it be? So, i-humanize po natin, no? Itong mga biktimang to para makita natin sila ng eye level bilang tao, di ba? Titignan natin sila bilang mga tao na nakakaramdam, may opinion. Nang sa gayon ay mas makita natin yung kahayupan